Alam niyo ba kung bakit napakadaming iba't ibang Christian religion dito sa mundo? May Catholic, Born Again, SDA at iba pa. Simulan natin sa year 30 AD, ang pinagmulan ng Kristyanismo. Ito ay ang taon kung kailan nabautismohan ng ating Panginoong Hesus at nagsimula ng kanyang ebanghelyo. 33 AD, dito na siya ipinako at namatay ngunit muling nabuhay after 3 days. Nagtatag siya ng church sa pamamagitan ni Pedro at ibinigay ni Jesus sa kanya ang susi sa kaharian ng langit. Patunay ng authority na ibinigay ni Jesus kang Pedro para mamuno sa church, na mababasa sa Matthew chapter 16 verse 18. Kaya si Saint Peter ang first leader ng mga Kristiyano. Ngayon, dahil sa ebanghelyo ng mga apostoles, sa araw ng Pentecost, mahigit 3,000 katao ang nabautismuhan. At dito na nagsimulang dumami ang Kristiyano sa buong mundo. Sa panahon na ito, wala pa ang Biblia pero may church na. 67 AD, namatay si Apostol Pedro. Ipinasa ang authority sa ikalawang leader ng simbahan na si Pope Linus. 76 AD, nang pumanaw naman si Pope Linus, around 76 AD na ipasa sa ikatlong Pope ang leadership na si Pope Anacletus, so on and so forth hanggang dumating ang 382 AD. Ang namumuno na nito ay si Pope Damasus I, ang sumusunod na napasahan ng authority mula sa mga naunang mga pope. Sa panahon na ito, nabuo ang Biblia. Inipon ang lahat ng kopya ng kasulatan ng Old Testaments at mga New Testaments at dito nagdesisyon ang Council sa tulong ng Espiritu Santo kung ano ang inspired books. At kinumpal ng Catholic Church hanggang sa ito ay nabuo at tinawag nilang Biblia. Ang inspired books na napagdesisyon na ng simbahan sa tulong ng Espiritu Santo ay may total na 73 books. At itong 73 books na inspired by God ay ang official na ginagamit ng simbahan worldwide. Ngayon, lumipas ang isang millennium, approximately 1,200 years mula nang nabuo ang Biblia. Dito nagsimula ang pagsibol ng mga Protestante dahil kay Martin Luther. Si Martin Luther ay isang German Catholic priest na nagprotesta sa simbahan dahil sa ilang tao na may mga maling gawain sa loob ng simbahan. Pero imbis na ayusin niya ang kanyang reklamo sa loob, humiwalay siya sa simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Itinakwil din niya ang otoridad ng Pope at ang ilang turo ng simbahan. Nangyari ito year 1517 sa panahon ni Pope Leo X. Humiwalay siya sa simbahan, inalis ang 7 libro sa inspired books at dito nagsimula ang mga Lutheran churches. Gumawa siya ng sariling interpretasyon sa Biblia o sola scriptura at dito nagsimula ang Protestant Reformation. 1536, natatag ang Calvinist by John Calvin. 1534, Anglican Church kay Henry VIII. Ito ay sa panahon na ni Pope Clement VII. 1609, Baptist Church by John Smith. 1863, Seventh-day Adventist by Ellen G. White. 1872, Jehovah's Witnesses by Charles Russell. 1910, Oneness Pentecostalism by John G. Skipp and others. 1914, Iglesia ni Cristo by Felix Manalo. 1918, Born Again by Billy Graham. 1954, Iglesia ng Diyos by Avelino Santiago. At hindi lang iyan, marami pang ibang Christian religions. Hanggang ngayon, year 2025 sa panahon ni Pope Leo XIV, umabot na ng mahigit 40,000 denomination ang humiwalay sa totoong simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Mapapansin natin na ang simbahan na itinatag ng ating Panginoon ay nagpatuloy mula sa panahon ng mga apostoles hanggang sa ngayon. Ngunit after 1,200 years, may isang pari ang nagprotesta na si Martin Luther at humiwalay sa totoong simbahan at dito na nagsimula ang samot-saring Christian religion sa buong mundo. Ang pagkakaroon ng maraming religion kaya meron tayong iba't ibang paniniwala ay hindi po gawain ng Espiritu Santo. Kaya naman, sana'y makiisa na po tayo sa Catholic Church, ang simbahan na may hawak ng authority mula kang Jesus at sa mga apostoles. Nang sa ganun ay matupad ang layunin ng Diyos Ama na tayo ay maging isa. Ang pagkakaroon ng napakarami at iba't ibang paniniwala ay hindi po layunin ng Diyos Ama. Tandaan po natin ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you.
Depart from me, you workers of lawlessness. Kaya naman, kahit magsisigaw ka dyan, Lord, Lord, in Jesus' name. Or kahit gumagawa ka ng mga mabubuting gawa, pero hindi ka naman nakiisa sa layunin ng Ama, hindi garantisado ang iyong kaligtasan. Baka magtaka ka, pagdating ng araw, hindi ka pala niya kilala dahil hiwalay ka sa kanyang simbahan na itinatag. Kung gusto mo talaga ng siguradong kaligtasan, makiisa tayo sa layunin ng Ama. Magpasakop sa simbahan na itinatag ng kanyang anak dito sa lupa at hindi sa simbahan na gawa-gawa lang ng tao.